Posibleng may panibagong dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Yan ay kung aaprubahan ang taripa para sa renewable energy sector na hinihiling ng Transco o ng National Transmission Corporation. Magsisilbi raw itong insentibo para sa mga developer ng renewable energy sources. Samantala, halos 700,000 bahay pa rin sa Regions 3, 4, and 5 ang hanggang ngayon wala pa rin kuryente. May report si Julio Segovia. Humihirit ng 4 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente ang National Transmission Corporation o Transco sa Energy Regulatory Commission. Ang namumurong taas singil, papasok sa tinatawag na feed-in tariff allowance o fit-all rate. Insentibo ito sa mga developer ng renewable energy sources gaya ng solar, wind, hydro at biomass. Sa petisyon, ngayong Agosto na naisimula ng Transco ang paniningil ng rate hike na magtatagal ng 17 buwan. Sa kabuuan, 3.85 billion pesos ang makukolekta ng Transco sa lahat ng consumer sa buong bansa. Malaki raw may tutulong nito sa problema sa climate change at sa napipintong kakapusan sa supply ng kuryente sa susunod na taon. Basically, ang bottom line nito nakakatulong tayo sa climate change. Hindi sa para maging worse, but really to mitigate yung effect ng climate change. Sabi ng ERC, malabong maaprobahan ngayong Agosto ang hiling na 4 centavo power rate hike ng Transco. Dadaan pa kasi ito sa proseso ng mga pagdinig ng komisyon. Kasi remember that we have to comply with the 30-day period required under the IRR na ang PA ay hindi binibigay ng mas maaga kaysa sa 30 araw from publication. Sakaling bigyan ng go signal ng ERC, 4 pesos ang taas singil sa mga kumukonsumo ng 100 kilowatt-hour kada buwan. 8 pesos naman ang dagdag sa electric bill ng may 200 kilowatt-hour electricity consumption. Palaki ng palaki ang taas singil depende sa konsumo ng kuryente. Ayon sa Energy Department, totoong makatutulong sa sisinghap-singhap na power supply ang renewable energy gaya ng solar na pinakamabilis maitayo. Pero hindi nito kayang matuldukan ang pinangangambahang power shortage sa darating na summer. 150 megawatts lang daw ang kayang iayuda ng solar energy sa grid. Gayong 400 megawatts ang nakikitang power deficiency ngayong Mayo. Ang solar energy, being daytime generator, ay makakatulong para sa pangangailangan natin sa summertime, pero hindi lang siya ang solusyon. Ang ibang planta na renewable energy rin ang gamit gaya ng hydro, biomass at wind. Higit 1 taon pa ang bubunuin bago maitayo. Tiis-tiis pa rin sa brownout ang halos 700,000 bahay sa iba't ibang probinsya. Karamihan sa Bicol Region. May ilan ding lalawigan na wala pang kuryente sa Regions 3 at 4. Handa naman daw magpautang ang National Electrification Administration sa 17 electric cooperative na napinsala ng bagyo. Julio Segovia, GMA News.